Ginoo. Hallelujah!
Holy, 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 holy,
examine our heart. Kanunay nga, hindi kanunay ito kasing kasing malayo at pasayo diya sa Ginoo. Kanan ka mga pamuna-muna, mga sa kasing kasing mga pamuhat, ako i-surrender ka na diya sa Ginoo. Kaso siya ang iangko na to na i-preserve dito akong pamilya, akong mga hiniguma, at ito pagbalik na iya. Let's shout, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, and let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos.
magaling, Ginoo. Thank you, Lord, for your love, Ginoo, Lord, for your grace and mercy, Ginoo. Thank you, Lord, kaya ikaw kalunoy, Ginoo, nagamot, Ginoo, sa mga usahan, namin kinabuhi kasi Ginoo. Lord, salamat po, Diyos, kung ikaw kalunoy, Ginoo, Lord, na nagapalimayin ka na mo, Ginoo, Lord. Na, Lord, ang amor yung pag-guide po, Diyos, ang pag-awit, Ginoo, pag-simon, mabuting tulong ka. Lord, hindi mo ikayo mo, Lord, ang talan niya na akaro, Diyos, na nagasimba, nagagay ka ni mo, Lord, in spirit and in truth, Lord. Lord, ikaw po, Diyos, mag-continue, Ginoo, Lord, mabuhat sa mata ko sa kanamo, Ginoo, Lord. Hallelujah, in this place, Ginoo, Lord, in our service, Ginoo, Lord, sa palimbahon, Ginoo, Lord. Kaya gawin ka, Lord, nga duha ko tulong mga sa mga alat, aniya ko, Diyos, sa mga kaliwanag, Ginoo. Kung nasayad kami, Ginoo, Lord, ang amo ka na gineklara, Ginoo, Lord, na dilit mo kami pasagkan, ibiyaan mo ka, dilit mo kami pasagkan, ibiyaan, Ginoo, Lord. Lord, ayong malang spirit, siya naman ka na mo ka, sa mga Lord, nagapasaylo ka na mo. Ikaw, Lord, nagabira ka na mo, Diyos, pabalik, Lord, sa mong trono, Ginoo. Hallelujah, Lord, hallelujah. Kami, Diyos, magkapadayon, Ginoo, sa ang pagbuhato ng karong kabuntanon, Ginoo. Hallelujah. Nasay kami, Lord, na naapa kayo mga pinasakit na mga pagbuhato, Lord, sa matagbusan ng kinabuhi, Ginoo, Lord. We pray, Ginoo, Lord, maski, Lord, na nasa online karon, ikaw, Lord, mamuhat, mag-ahika sa ilang makasing-kasing ka, Ginoo. Mag-speak, Ginoo, Lord, sa ilang makasing-kasing, Ginoo, through your word, O Ginoo. Hallelujah. Lord, ibalik sa salig na mo, Ginoo, Lord, ang taladong himaya, O Diyos. Pinahagi, Lord, sa ngalan nito sa mong Diyos na maluluwas with the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Okay, gawin ka sa pag-ikot. Okay, sige, ready na bang tanan? Ready na bang tanan sa atong next na bahin mo ang pamati sa pulong sa Ginoo. Okay, pero ako sa kapangalan sa Ginoo sa pag-worship sa Ginoo una yun ang mga pagday, pag-honor, at mga sunod na sa presensya sa Ginoo tuloy-tuloy na yun. Karoon po na karoon atong namnamon, atong usapon, atong sa puso, sa buhay, tanan isa. Okay. Pinaka sa service sa panimbahon, before natin sa paghatag sa pulong sa Ginoo, kita na gusto maghatag short lang kadaugan o testimony. Okay. May maghatag? Kasi lahat na lang tayo mga kadaugan, no? Kadaugan. O atong i-pray nga cancel na kanina kadaugan of the surgery. In the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. One day, kanang gabi tayo pa, kami na ko dili ko makasimpa. Kanang dito sa mga nabamba. Paano ka na pala tao, isa na kanya kung nabunong karoon nga, ano, mga tawa na yung uniform. Kasi kay kanang, niya, nipresenta kong anak isa nga, ako na lang kung simba. Gabi yung kadaugan tapos kayong ang syakod na mo kay kuhan ka na ang konta ang mga ang itong tagya sa balay ba yun sa kanang gabi ka na syap kay kuhan kada na nabang gabi so tama na daw sa isang ulan ang hawa pero tingnan ko sa tuwa wala pagali ka ng simana gali na kay ka daghan do kuno ka ayo. Wow. Thank you, Lord. Blessing. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Nakana ko nga, salamat kay ko ayun siya. Yun sa ninyo mga inay ko nga. Oh, praise God. Balik ang Ginoo sa matag adlaw nga paan gabuhaton na mo sa Amen. Siya, ala yung giday no, invite ang Ginoo. Wala ko kadaugan. Salamat. Amen. Lord. Praise God. Thank you, Jesus.
nga kung unahon ginato ang Ginoo sa atong adlaw-adlaw, lagi sige si Lord gyud magaplastar sa tanan. Amen. Kaya atong gina-try sa atong ginabuhi nga wala nato gyud si Ginoo magkalapait po gyud. O normal gyud na magkalapait magkalisod-lisod no. So sa paningkamot ba anong gamay ri gahapon ano gamay mo kita. Ganun tanan ako makahagong nga tigo naman bayad sa utang ano rulod man eh. Kuan may mga time man nga mas i-priority na ito nga itong kaalam ba at kahibal wala na itong salit sa ilo na normal na minupili ay tayo nga mas hindi perfect pero at least una yun ang Ginoo siguro yung mga pasta talaga because God is God of order man. Amen. Sige karon kabalo na pa yung mga kaugan niya ginumin lang okay tanan kita na yung mga kaugan ako mga kaugan kung saan naasa mo karon pray and declare hindi ko atong sa kaaway. Okay, sir. Kay grabe ang kaaway karon nga paniid lang ba kapangita nagbigil. Pero kung naa sa kamot ni Jesus Christ and Lord and Savior nato God the Father, the Holy Spirit, di Dios wag gibisakin sa mga kawat. Amen. Karon ato ta sa pinaka-importante nga bahin na mong pagbabati sa pulong sa Ginoo. Kung ato kayong namnamon, kung ato kayong i-apply, ato kayong reward, na kaliptan maigo kita. Maigo, once maigo ta, dahil nila ang mapigil na to ang love in Lord ba. Maski, ayaw kahit kalain nga, piling na to nga, kita ang ipanulungog, kita na sekretary, therefore kita na igo kita na. Amen. Diba? Sige, hallelujah. Okay, welcome si Pastor J.B. Mendoza. The owner of this church. Jesus. Hindi na tayo yung bantay. Sige na sige no. Sige tayo yung pinuara na. Pastor J.B. Ano pagpakan? So, good morning. So, before I'm going to pray sa mga Thank you, Father God, for this wonderful morning. God, for blessing mga katawan natin. Lord God, God, also open our minds and our hearts, Lord God. For receive some word, Lord God. The heart and understanding, Lord God, and my understanding and knowledge, Lord God. Your wisdom, Lord God. Lord God. Lord, salamat, Lord God, na enemy natin. Two or three are gathered in your name, Lord God. Salamat, Lord God, na iyaga, Lord God, and give you all the glory and exaltation, honor, so we pray. So, kanina yung topic is about so, it's about discernment. Kanina yung word, bilang yung balik-balik sa ko. Pat na yung balik ko. Last week. So, wala ko na yung po sa last week. So, kung nga ako istorya na ako. Last slide po. So, what's the discernment? So, discernment is the ability to tell the difference between right and wrong, true and false, good and bad, important and trivial, godly from ungodly. So, discernment help us properly to interpret issues, understand the motives of those pushing a certain agenda. So, mga hidden agenda is discern ka, makabalo ka. So, it also shows us the way through the midst of options that we face, like the sun that burns away fog. Discernment cuts through confusion and distractions, and it brings clarity to life. So, anong need niya siya? Branding niya siya sa atong everyday life na kabulot ang ma-discern. So, ang discernment is a godly godly na pag-unaw natin. Maka-determine na kakaon sa sakto o sa dili.
Kaya ang mga kwan, ang katong tao na mga foolish, dili ka lang sa knowledge or mabasa sa Bible. So, nabilong na sa spiritual, ang tawag na ang term na sa kalimutan is foolish people. So, sila, ila lang neglect ang knowledge and word and understanding. Kasi wala sa discernment. So, lo itong mga tao na wala discernment eh. Isa lang kwan, ilang kinabuhi, kalapait. Kabulok itong na madalan or dili. Or ang lifestyle sa unang panahon, sige lang inom na. At kanang inom na. Bahala na akong kinabuhi na. Ako, enjoy ko aning kakabit buhat. Pero baka kabulok sa inyong enjoy yung ginabuhat. Dili nila ito makapahimaya. Or dili makapalangit sa inyo ha. Diba? So, next slide. Usa mabuhat sa discernment. Number 1, it is a stepping stone to wisdom. A byproduct of it. Sa English, sa Proverbs 9 verse 10, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, the knowledge of the Holy One results in understanding. So, hubungan siya ganang kaalam yung wisdom din. Ang knowledge of the Holy One, ang Holy One, which is atong Ginoong Jesus, ang word ng Bible, so naging siya ganang pagsabot. So, kung atong gihugma ang Diyos, magbasa nitang Bible, learn to basa Bible, spend the time sa iya, ha? Kaya diyan ato mapang wisdom. So, number 2, it is learning to listen to the voice of the Holy Spirit. So, Holy Spirit mo magstorya sa ito. At nag-close na tayo sa pulong sa Ginoo. Ang verse is 1 Corinthians chapter 2 verse 12 to 16. Now that we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we might understand the things that is really given us by God. And we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. A natural person does not accept the things of the Spirit, all things, but is himself to be judged by no one. For who has understand the mind of the Lord as to instruct him, but we have the mind of Christ. So kung ang nakakapermi sa pulong sa Ginoo, ang unang-una sa Ginoo na asin pagmamahal. So conscious ka permanente sa isang pulong sa Ginoo, kinakatanong na ng timuha. So ako gusto sa bisip ng skala. 1 Corinthians. Chapter 2. Wala ato dawat ang espiritu ini kalibutan nga kundi ang espiritu nagipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga kamatuoran alang ni adtong kabaton sa espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit sa pulong sa kaalam sa tao kundi sa mga pulong nga gitudo sa espiritu sa Dios. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa gasa ng gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niining mga kay binuang kini alang kaniya. Kay kini pagtugkad lamang sa espirituhanong pamaagi. Ang taong espirituhanon magtugkad sa pili sa tanang butang apan walay maghukom kaniya. Verse 16, sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay naibalo sa hunahuna sa Ginoo, kinsay katambag ganyan. Apan napatunan nato ang kasalubutan ni Kristo. So, ang kasalubutan makapatunan na. So, importante gina ang Espiritu sa Diyos magpunsad sa ato sa ato. Kaya siya mag-guide sa ato. Diba, awan listen to the voice of the Holy Spirit. So, kung nakay mga butang na wala ang kabalo, like mga decision na maghibok, magdodua bito ka, matana ako Holy Spirit, dahil kong tulong, or dahil kong maraming say buwatan ng paano. Mga dagpo na decision ba? So, ako na ikuan yun sa Ginoo yun, di ba? Sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, nabilitan mong sali sa tuon na pagpanabot. Kaya itong noon na, is kan na ka ng tama na din. Level 1, pero ang noon na sa Diyos,
Level 10. Pagtaas ang una sa Diyos, lahi ang una sa Diyos compared sa una sa tao. So yung kaalam mas lawom pa kaysa atong kaalam. So importante ngayon na ang Espiritu sa Diyos na so siya gid mag-guide into all truth. Okay? Kung mga ito niya, dili tatakado ka ng sampol, mga ng mansanas, dili siya matagpitin. Dili sa tao ng ang taong kanya sa tao is saga, manimbong ba? So, kung mga kasi kung saan yung gipay, mo pa yung inyatag. Amen? So, next na one slide. Number 3, it helped us clearly what is right and what is wrong, good and bad. So it's Isaiah chapter 7 verse 15, by this child is old enough to choose what is right and reject what is wrong. He will be eating yogurt and honey. So, yun siya, di-prophesy si Jesus na abot ang panahon na kabulura siya kung si sakto or dili. So, kita kanta ka ng sa earthly no wisdom, kanta ka ng makatugo ta sakto man siya or dili. Diba? Kung example, kung malibak, sakto man or dili. Diba? Maka-discern ka na sakto ni siya or dili. So, ang rule sa Diyos is always naka-align din sa what is good, pleasing, and perfect. So, mugin ang alignment na sulit sa Ginoo. So, number 4, it gives us a knack for good planning and insight. So, kanang sa discernment sa planning insight, kanang nakay-more knowledge bitaw na sa inyo kakaalam wisdom sa Ginoo na inaning buhaton ng mga kami na kanang sample sa mga pagbaho na like usahan mo sa cellphone lugar sa po na kanis something like guba kanang naguba ang LCD or something like ng anang mga gadget. So what okay at first okay wisdom matana ang Holy Spirit sa buhaton ani murag tanan ako natunan before wala ako nag-apply pa yapon for nagi feeling mo sa heart nagi something na napailain ng mga steps. So tulo sa Spirit na nang bumaton may mga special na mga pinasay na mga steps nga tag na sa mga so si Holy Spirit patulo siya detail by detail pero magtawag na siya kung close na relationship, di ba? Kung bago pa man ila, so manigil sa Holy Spirit tama na yung pagpangalaga sa tinood pag-ibig. So dapat kailangan establish relationship, pag-establish relationship, kanang makikabig ka sa kwan, sa pulong sa Diyos. So sa pag-abig sa pulong sa Diyos, spend time, basta ka sa pulong. Okay. Ang pulong, makita nga ito, mabasa man ito. Diba? Kaya, yung sa kwan, dyan, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. So pulong sa daan, si Jesus Christ pulong sa daan, before kanimong tao. So meaning, yung nature, kasi kung basta tayong mga words sa Biblia, si Jesus na itong pinabasahon. Pulong sa Diyos na siya. So, yun din sa Proverbs chapter 3, verse 21 to 23. My son, do not let wisdom leave your sight. Carefully observe sound judgment and discernment, and they will be life to you and a graceful ornament for your neck. Then you will travel safely on your way, your foot will not stumble. So, kung natin sakto na pang discernment, dili ta mapandot sa unahan. Ikabulutan na kaning-kaning ng pamaagi later on at matumbata na sa pole mga business dealing sa mga business dealing sa kanang kabalo ka na kanisya ang pole dili mao later on sakman man gyapon ka sakman na sa authorities like DNR or something. So diba ka na mag-limit sa tax na kailangan kita ka na faithful po ka. So at least na wisdom. Next, number 5, it helps us clearly see the difference between true and false teaching. It's critical to discern what comes from God and comes from those who pretend to represent God so that we are not led astray. It's 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit says clearly that in the last days or last times, some people will abandon the faith, following false spirits teach the teachings of demons. So, nasa naman kita panahon na sa expose naman tayo na verse. So, di ba? Kung wala tayong discernment, pataka lang ito, sige, Jesus yung ilang gitayig. Ako na, lahat ito na Jesus. Di ba? So, one good na si Lord, tabangan ka na i-discern sa kung na ang Espiritu sa Diyos ito. Makabat, detect,
Jesus lagi pero dili ni mo din ang Jesus. Di ba? Kapag pa sila Bible verse. Lado dito. Ang dulo dito ito lahat ang giluran di ba? Lado dito. Kailangan kita be wise na discernment. So, salamat na sa kanina ako panimbawan nag-serve kita sa tinuod na Diyos. Amen. So, makita pa nimo sa pagpalimba kinagi ng presence ni Lord. Like bagay. Diba? So, verse 6, yun din na, it helps us see the difference between good advice and lack of common sense. So, in Proverbs chapter 10, verse 21, yun din na, what the righteous person says nourishes many, but the fools die because they lack discerning hands. So, yung sa barkada ba, sa group of friends, di ba, kanang makikang advices, kung hindi Kristohan doon, yun sila na, iinom lang na siya, mawala na ugma. Pero pag inom niyo, wala na ugma, kung niya po ng problema, di po mawala, di ba? So, kung makita ka ng mga matarong na tao, kanang Kristohan doon, tambagan kayo sa insakto na tambag. So, kalibutan naman mga gidis, wala ka nang ipalabay lang problema, pero napo yung problema. Pero kung sa Kristohan nun is tubangon yung problema para masulpan. So, sa kagad sakto na advice, godly advice. Eh, muna, sometimes ang kinaiya sa tao is maglikay sa problema din niya, tubangon. Likay yung ginaniya hantod. Hantod malimot, pero sa po, like putan, din na karamdam sa pante. Parang ako gisingilan, pero na panahon na, uy, dapat wala ko mga utang eh. Di tagaan na tayo grasya na dili ko maningil guard eh. Kapag afford, pero ikaw, kalunod, pero siya pinang di ba, ang utang, parang tayo na utang na ako, kaya lang ito. Maski pag wala sa naningil, pero kita, dapat consciously save ka para makapayag. Yan ay iba na, sige makita pero wala siya nagpunong doon pero maulaw siya paningin sa mo kay sigmura ng kaso na mag-away na ako, di ba? So, wala siya. Pero kung tinawag ka gusto na kabuloy ka mo settle sa mga parties. Amen? Amen. So, verse 7 number 7 it helps us see the difference between the Lord's ways and the ways of the sinner. So, lahat lagi ng pamaagi sa Diyos at pamaagi sa katuma. In Hosea chapter 4 verse 9, let those who are wise understand these things. Let those who are discerning listen carefully. The paths of the Lord are true and right. And righteous people live by walking in them, but the sinners stumble and fall along the way. So, huwag na ang kinaiya sa mga foolish or sinners. Pero hindi sila kapandol. So, nabuhat nila the same mistake all over again, mabalik-balik. Ang kinabuhi, sin na wala improvement ba? Ano ba? Kung sa mga brad, sumari ako, kaya ba, kinabuhi, wala improve. Pero kung nangalagan ka, sa Ginoo, kayo ka, hindi ko ako kayo malaga sa natin, bless. So, lahat ng response ito. So, bakit mga tao na ka ng paniya po ang okay. Kung mag-ibagsin mo, lahat na itong nahin ka ng marunod. Pulong sa Diyos. Sabi nga, kung pulong sa Diyos, ang iyong permanente na panunod is mga positive things, mga word of God. So, number 8, it helps us clearly to see the difference between wisdom and foolishness. Diba? So, lahat agad ang kwan, kanang sakto na kala o mga binuang. So, Proverbs 15 verse 21, foolishness brings joy to those with no sense. A sensible person stays on the right path. So, ang siya, maglagay kalipay sa buwang-buwang ang iyang kabuang. Mahalang mo, magbuhat ng matarong, di ba? Inala mo ginaganan, kanang batasan sa mga bugoy, di ba? Malipay yun sila. Ginawa mo yung kalipayan nila, pero masubraan pag yun. Misluin na nga tao, kawan pag yapan na. Pero matarong ka kay, sakto na yan. Dapat ato ibuta, ato i-plaster na. Panawan natin. So, nagagit ang pamaagi. Amen? So, verse 9, number 9.
So number 9, discernment helps you grow spiritually mature as you grasp God's truth more clearly and better understand His plan for you. So in Psalms 119 verse 125, give discernment to me, your servant, and I will understand your decrees. So ano yung pa ni David, yung pangandoy na nasa yung kanang discernment, kabalo siya makadetermine of right or wrong sa alagad sa Diyos. So sabdan niya kung ano na yung mga balaod. Kana yung mga balaod kay tungod kay ano siyang kanang marag, di ba kung sa ba na kanang sa topic flow ba na kabalo ka, hindi ka pwede maliko din eh. Maliko ka din, kita ka, di ba? So muna ang balaod, kanang hindi mo siya moral guide butang. Mugay sa mga kung saan sakto dito. Amen. So, number 10, discernment encourages rise to leadership. So, kung ka sa Ginoo, delegate ka sa Ginoo. Kung ka sa saktong discernment. Sabi na sa kinabuhi Daniel chapter 2 verse 14. Then the king appointed Daniel to a high position and gave him many valuable gifts. He made Daniel ruler over the whole province of Babylon, as well as chief all over his wise men. So meaning, kinasahig ito ba ang tao na pamila na ay knowledge, pamila na lamon o na ay discernment. Masaligan ka kay ang hari, kabalo mo siya kan si Daniel. Kabalo siya sa kulit. So, ang ngayon ako siya natag mga kapiyaran ng nagpurang. Diba? Ang magbalik na kung kisa ito kapiyaran sa segment kang kapiyaran ko sa nagpurang. So, kaya important rin discernment. Sabi na sa kanang governance. Ang governance is kung gina kanang gobyerno. Kailangan ka sa matuod o ma-differentiate mo sa hindi matuod. Ang government labi na ito na labi na sa current minister na si Juan si Kipuloy, di ba? Oo, di ba? Nalikay-likay siya. Parang sa life ni Jesus. Si Jesus na kaya na ipangita siya, wala sa nalikay yan, di ba? Napadakot pa naman siya. So, nanang kumapay sa na ito na ay taon so, meaning tao sa guilty, kaya nga nalikay-likay mo sa di ba? Wala sa dapat matupang siya para maman ang problema. Kapay ta, yung mga tao sa di ba? Ito yung mga tao nadama niya tungkol sa iyang talaki. Why is it important to be discerning? Number 1, God gives special attention to helping those who are trying to discern His truth. In Psalms chapter 14, verse 2, the Lord looked down from heaven on entire human race. He looks to see if anyone is truly wise, if anyone seeks God. So, ang ginagawa na tanaw din sa tuwa, tapos sa sama. Pero, isa pa rin kanang tao na matarong, isang kanang ganang pa sa pulong. So, observe, wala ang, dili to tino na ang buta, bugol, o kwan. Natanaw, ang problema sa tao, isang tao, tungkol kay sagara sa tao is wala, bitaw nag-story sa tanggad. So, wala sa story sa Ginoo. Kasi yung problema niya. Ang angin, dapat istorya na ito mga problema niya sa Ginoo. Ito na sa chapter, 1 Peter chapter 5 verse 7 na cast all your cares upon Him, for He cares upon you. So, sa itong mga kabugaton, mga problema na ito, ato istorya sa Ginoo. Ang problema mo sa tao, dili siya mastorya. Ay, istorya, siringan na noon. Diba? Ito istorya sa Ginoo. Sa Ginoo, sa tao ng istorya. Nawa sa tao, mag-istorya mo sa Ginoo. Hindi mo nag-istorya. Naman tayo mga witnesses. Ang witnesses is hindi na makita. Ano sa mga spirit. So, mag-istorya ka mga negative things. Okay na. Kamantay na sila nga. Negative ang istorya nila. Ang mga spirito, ilang bata ang negative na. So, atong baba, night to the home. Yung nasa Proverbs chapter 18 verse 21 na, death and life are in the power of your tongue. Those who love it, shall eat its fruit. Di ba? Kung so yung negative ang ma-attack sa inyo, negative ang mupan. So ito positive positive ang ma-attack. So, importante gina-ato ba tayo? Baba, para na story ang mga main ang butang. Ang Facebook itong I am, di ba? I am good, I am bad. Kung magkuhan ng mga negative, you should not make the name of the Lord God in vain ba? So, I am bad ka ng publiya na something like, di ba? Di ba? Matanda na about 4
For the weak, say, I am strong. For the poor, say, I am rich. Diba? Mga positive declaration. Rich, strong. Or say, I'm strong. The weak, strong. Strong or rich. Diba? Mga positive. So, dapat ito yung natagpan. So, number 2, discernment enhances the quality of our lives. Godly wisdom and understanding keeps us from the tripping over the lies and deceptions of Satan throws at us or trip us up. In Proverbs chapter 3 verse 21, don't lose sight of good planning and insight. Hang on unto them, for they fill you with life and bring you honor and respect. They keep you safe on your ways and keep your feet from stumbling. So ito sa kasi 3 verse 21 to si anak, ayaw gayod wala ang imong kaalam ug maayong pagsabot. Ayaw sila spiritually mahatag kini kamo kinabuhi og anindot na og malipayon. Dili ka maunsa sa imong paglakaw ug dili ka gayod. Kung anti gayod ang Ginoo ina-appreciate niya wisdom. So pag sama mo tagan niya. Na-appreciate ato ang wisdom kaalam. So one, how can I become more discerning? Saan na ito pag-improve sa atong discernment? So, God is a source of truth and wisdom. So, ang Ginoo ang source yun. Nakaalam o sa kamatuoran. He has revealed His truth and wisdom through His Word. So, pinagin sa Biblia. Nasa kamatuoran. So, the more we read and study, is the more discerning we become. So, sige tagbasa o kuan, kita komandong, mas kaalam o kuan. May mo ba ita? So Romans 18, yes, you know what he wants. You know right from the wrong, right from wrong because you have taught his law. So yung sabatan is, kabulot ang sa inyo story, diba? Sa natin pa sa Proverbs ganyan na nalipay siya sa tao na nagbasa sa Biblia, na tutugod. Ay, observe ang ino, parang sa ito, and kung the more taga read apply sa Bible ana sa iyang kaalam di kita masambol kita pandon. Number 2, the more we mirror the mind of Christ ang panabot sa Dios the more discerning we become. I mean kung sa may ginona ni yung situation so kabalo ta kung sakto ba siya dili kung kabalo ta kung sige ta basta sa Biblia kay naman din kaalam o ang iyang truth. Gamay mo na sa Biblia, gamay na kaalam. So in 1 Corinthians chapter 2 verse 16, how could they for who can know what the Lord is thinking? Who can give counsel? But we understand these things for we have a Christ. Kaya nga ito, punoon na ito sa pulong sa Diyos. Amen. Importante siya, kaya mo na itong galing. At the same time, mutabang ang Holy Spirit, mutabang si Holy Spirit. Reveal. So, ang Holy Spirit ang Word, usaran na sila. So, hindi ka tigbasa sa Word, wala pa ng Holy Spirit. Mo pa ang level sa Holy Spirit. Kung puno ka sa puno sa Diyos, Holy Spirit pag always po siya nasa niya. So, it will go hand in hand. So, synchronous sila. Next. What are some characteristics of discerning people? So, usa yung mga kinaiya. Number 1, discerning people demonstrate peace, love, and gentleness, mercy, and goodness. Characteristic that we can know. So, in James chapter 3, verse 17, the wisdom that comes from heaven is first of all pure. So, pag siya, walay bayad sa mga binuang, but pure siya. It also peace-loving, gentle at all times, and willing to yield to others. So it is full of mercy and good deeds. It shows no partiality and it is always sincere. So maayo yun ang kwan. Kung ma-determine naman tao na kwan, kanang naagin ang wisdom siya, maayo siya mo-discern kay imanit ko siya character. Peace siya, love, gentle. So makita sa tao na mangyalamon, kay naagin ang kwan, ang kinaiya sa iya. Reflect, represent siya ni Christ.
kita na unagi ng Ginoo siya, di ba? Eh, si, parang mo sa tao na dili ka lang, wala sa dili pistuhan nun, lahat ka pa yung kinabuhi yung lifestyle. Kita mo nyo yung baba, pero hindi pamitas, baba ka ng negative. Pero hindi na problema na siya ano na. Pero kita as Christians, di ba may malikay na tayo mga problema. Pero di na ito angay pa istorya. Sa Ginoo, di na ito istorya. Masaya sa tao kung di na ito kaya. Kaya usually, ang tao is emotional. So muna siya ka-share sa uban. Pero dapat, kung mag-share po ka, katulad, tao po na Kristohanon. Amen. Okay, gusto ko ng tao na Kristohanon kaya pamamatang sawan na ka ito. Da. May nga para da muna na siya kay Kwan. Hindi supposed to be tabangan kaya giduot ng kasamot, di ba? Istorya mo sa uban, di ba? Mga kabalo na, ay mong mga sekreto kay nana sa silingan, nana sa lahing tao. Mga kabalo mo siya, kay Kwan man. Wala na sa sakto. Marites. When people obey God's word. Amen. So, nagi siya ka na pagtawag sa pulong sa Diyos. So, in Proverbs 26, verse 7, young people obey the law are wise. So, nangyayamon. Those with wild friends bring shame to their parents. Maulog ka. Yung mga kwan, may anak ka. Binuwi sa ulo, nag-represent siya. Ikaw, mahiling mo pangalagay pa sa anak. Tungkol sa influence sa outside world, di ba? Maulog ka, ano ka na. So, dapat, ang discipleship ko dapat sa panalay. So, hindi natin saling po sa ba ang naing matulo siya. Kung hindi, kita as parents, kita mo magtutok sa itong anak. Kita mo na, pero hindi sa balay, panimalay. Hindi man ang imong silingan na dito. Kita mo yun, direct influence. Tapos bata ba, magtututo, ikon siya, i-train na siya. Kaya kung wala ko na, lisod na kay lisubod. So, grabe na pag-ampon yung mga anak, para lang yung pasab siya, kaya wala pa naman siya magtututo sa bata ba. Kung bata ba, is, na yung mga sayaw-sayaw, kamay lang na siya na, tikok-tikok. So, there is a Psalms chapter 119 verse 34, give me understanding and I will obey your law. I will put it into practice with all my heart. So, dilab ginatang po sa Diyos na. Ato which I apply good. May uba na, tigpa sa Bible, pero wala application. Pati na application, kita agad ang fruit ang bunga. Para po na, may blessing po sa uban. So, next. Can anyone be discerning? Yes, anyone can develop greater discernment by pursuing wisdom and developing a deeper sense of right and wrong. But discernment matters in matters of faith can only be exercised by those who know God personally. So kung natin itilo na relationship sa Ginoo, kung hindi ka na ang discernment o ang wisdom, usa na sila, package na sila. Mula sa coin ito, na head of tail, kung na kay wisdom, na kung discernment. So, sa byproduct na sa discernment at wisdom. So Proverbs chapter 18 verse 2, fools have no interest in understanding. So mga buwang-buwang, wala siya ipaki kung sa'yo. Pasa nga Biblia, wala siya ipaki anak. Kaya yan ipaki sa iya na kagalingon. They only want to air their own opinions. Diba? Ayan na kagalingon yung value. Ako ba, wala siya i-care sa uban. Wala siya. So 14, verse 33, wisdom is in mind in an understanding heart. Wisdom is not found among fools. So meaning ang wisdom, kay pagsabot sa banan ako. Dili sa mga buwang dito sila na nagbubulo ng ginagawa satisfy. Basta ako sub na para sa laga. Nanangpan ang kinayasa ko. So dapat dili tayo anak. Dapat kita na kay understand nga. Kabulo tayo pa na compassion. Understand nga. Next conclusion. Dali na tabas ko niya. Sumuna natin pa na ato ibalik sa katong time ni sa Solomon. Si Solomon, yung din the Lord appeared to Solomon one night in a dream and told him, ask me whatever you want and I will give it to you. Ingat si Solomon, you have demonstrated among that gracious love to your servant David, my father, as he lived in your presence truthfully, righteously and uprightly in his heart. In addition, you have kept
on showing this abundant wisdom by giving him a son to sit on his throne today. Hindi siya ang lugar mismo. So verse 9 to 10, yung sabi na si Solomon na, so give your servant an understanding mind. Wisdom ang pangayo, understanding mind. To govern your people so that I can discern between good and evil. So apparently, kaya wisdom, kabalo ka, unsay sakto, unsay dili maayo. Dili maayo, evil. Otherwise, how will I be able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon asked for this. So, nahimot ang Diyos. Mag-desire to wisdom. So, previous pa na verses na niya, ganangin ang si Jesus Christ. Atong Diyos Amahan sa wisdom. Next na slide. Ano man, yun sa diri sa Proverbs, verse 29 to 30. Because they hated knowledge and did not choose to fear the Lord of the Lord. So, kita rin kung once mo ato i-hate ang knowledge or wisdom, yan, hindi ko kita o te kado sa Ginoo, they do not want my advice and rejected all my correction. Sama na sa nag-reject kasi ang mga sakto na advice o ng mga pagbandong. They will eat the fruit of their way. So, maaani nila ang ilang magbabinatan. And they will be filled with their own vices. Indeed, the waywardness of the naive, meaning innocent, walay knowledge, will kill them, and complacency of fools will destroy them. So, kadaot na sila. May pambutang ba sa kalaglagan nila. But the person who listens to me will live safely and be secure from fear of evil. So, ay gid niya panday ka na mag-desire ta na paalam ng wisdom. Okay, mag-produce siya ng discernment. So, muna siya ang last one. A person filled with wisdom from the Holy Spirit is also considered to walk in discernment, because the application of wisdom also requires one to be able to judge things well, separate from right from wrong, or distinguish between good and bad. So, parang kita mo, desire kita kuhan wisdom. Nasa wisdom sa Bible. And natin the whole truth na din ang matuuran. So, muna siya. So, maski ang Ginoo mismo, ninakuman ko siya na desire kita. Same as the desire ni Solomon na natin. Wisdom, atong payuhan niya. Magamit na sa negosyo, magamit sa family, sa alaga, okay? It will guide us. In other words, kung if you reject wisdom, you mo gina-accept ang offer sa death. So, wisdom gives life. Yun ay kinabuhi. So, ang mga pamaagi sa Diyos, na-produce ng kinabuhi life. Contrary to that is death. So, wala gina black and white. Life and death. So, wala lang pa mawari. Maraming tututaran. Wisdom sa Ginoo. Amen. So, ang desire niya sa kapasikat na natin true relationship sa Ginoo. At i-pray na kaya pinasay namang message ng Lord sa panabuhi at ang negosyo sabi na sa atong family. Let's pray. Thank you, Lord. Sa iyo, salamat sa wisdom
birthday. Good health. And the wisdom sa inyo. Pray for them. Bless sila. Help sila. Love sila. Alala lang lang mga thank you, Father God, for this. That's all for you, Lord God. Thank you for good health, Lord God. Divine protection be upon them, Lord God. Lord God, pray for divine wisdom, Lord God, happen in here, Lord God. With this mighty alive, Lord God, Lord God, I'm proud of this one of blessing. Let's pray. Son, Alban. So, Diyos, let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Blessing sa lahat. Okay, hallelujah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Lord God bless you. May Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Okay, hallelujah. Sige, maglingkod sa Carlson. Dili maging kompleto ang panibahon kung wala yun ang mokod kong bless ta sa panibahon no. Na damol no mag-bless kita kung naging ng pulong dire sa panultihon 3:9 to 10. 9 to 10. Sige, sa ingon ka. Okay, ganito. Pasidunggi ang Ginoo maagi sa paghahalad kaniya sa naging abot sa imong yuta. Amen. Kung mato mo kini, mapuno sa abot ang imong magkamalig o manubra ang imong bino. Ang word ginagingon nga sa atong paghatag, kanabit ang nakay discernment. Amen. Nag-apply ako. Kanabit ang paghatag dito nga naa sa imong kasi wala ka na punos. Kay dili man na ison nga pugsanay. Kung gusto ka mo, ang Ginoo magud mamuhat man gyud sa imo ha sa matag usa ka nato no. Amen. Nga
kung wala ihatag karon dili rason nga dita mo simba. Kay daghan pamaagi sa paghatag. Amen. Atong ang atong time diya kaniya, atong pag-offer diya sa ubang butang, kaya sa financial maningabagin, no? Ang pulong din sa Ginoo gingon nga ato yung pasidunggan ang atong Ginoo sa Amen. kay pagpasidungog sa Ginoo pinaagi sa atong mga bahandi, paghatag sa unang bunga sa atong ani. Ang saad sa Dios kay panalangin ta niya sa madagaya. Amen. Panalangin no? Manubra ang imong bino. Amen. Kani nga bino karalan na pro. Karon as kani nga bino pasabot kanang sa imong mga imong mga dagay pwede siya makunik sa imong health, sa imong trabaho, negosyo, business pa ka, uban pa, nga magdagay-dag yun, mag-overflow. Of course, igsoon, di ta makahatag igsoon kung wala yun ang pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Kailangan na pagtuo, pagsalig, o kinasing-kasing nga paghatag. Kasing-kasing nga malipayon nga paghatag. Dili mo salig. Amen, hallelujah. Karon igsoon, atong ihalad, at ipatasan atong mga offering diya sa Ginoo. Pagkapunta Ginoo, salamat o Diyos sa iyong panalangin. Salamat o Diyos sa tanang grasya no, kung gahatag ka namin Ginoo. Tabangi kami Ginoo Lord, matinumanon kami sa paghatag, na dili magduduha, kung dili magbagulbol Ginoo, na paghatag Ginoo Lord, na kaniya paghatag, Ginoo Diyos, na pagpasidumog diha Ginoo Diyos. Hallelujah, kaniya grasya Ginoo, amo kaniya halad diha kanimo, na side kami Ginoo Lord, nga ikaw magapuno paningini Ginoo Lord, ikaw pa o Diyos magadugang paningini ikaw Lord, kaya yung pulong Ginoo, yung promise Lord, magdagay-day, mag-overflow Ginoo Lord, nga kini nga halad Ginoo Lord, kaya makatabang kini sa ministry Ginoo, makatabang kini Lord sa unawato diya kanimo Ginoo Lord, kaya nga halad Ginoo, ako isalig diya kanimo Ginoo Lord, kasad ako Lord, na nakay akong plano God sa among tagsang kinabuhi, nakay akong plano Ginoo Lord, sa rimna sugad concert Ginoo, ug nakay plano Ginoo sa mong ministry Ginoo. Ug kini nga paghatag Ginoo Lord, ato kini halad diya kanimo sa tibok na akong kinabuhi kasing-kasing Ginoo. Ug ikaw Lord mag-bless Ginoo sa tanan Ginoo Lord nga naa karon o Dios. Hallelujah. Dalaygong ka, among ihalad o Dios sa tanong himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Okay, God bless everyone. Ang ino magkapanalangin ka na ito. Amen. Okay, declaration. In Christ. In Christ. In Christ. In Christ. I have victory today. I have victory today. In In Christ. I have healing today. I have healing today. In Christ. In Christ. I have blessings today. I have blessings today. Okay, palakpakan mo yan. Okay, God bless and happy Sunday.